Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. So, ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na eh. Di ba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Nasa tapat po doon ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Maganda yung ideya. Maganda yung ideya, Brad. Walang question doon si ideya na barangay hall, tapos eskwelahan. Walang problema doon. Pero wag lang sa bangketa na dinadaanan ng mga estudyante. Di ba? Okay lang yun. Walang problema eh. Yung tipong sa kakarampot na bangketa, nagpatayo kayo ng sandamukal na building. Meron tayong problema. Kung yan maliit lamang na nasa bangketa pa rin eh. Kasi yan daanan niya ng tao. Kaya yung ginawa para daanan ng mga naglalakad sa kalye. Hindi para patayuan ng barangay hall. Diyan tayo nagkakaproblema eh. Parang impeachment lang yan eh. Kahit alam nyo na may problema, pinagpipilitan nyo pa. Kahit alam nyo nang walang ebidensya, tinutuloy nyo pa rin. Parang yan lang yung barangay hall. Yung impeachment, yan ho ang barangay hall netong si Joel Chua. Talagang pinagpilitan nila. Para saan? Para ma-disperse yung pondo. Para may kumitang kontraktor. Para may kumitang supplier. Diyan sa pagpapatayo ng building na yan. Mga walang ya talaga kayo, oo. Nagtatanong ako hindi ko sinasabing kumita ka, walang ya ka. Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo. Ito, dumaan naman to sa lahat. Alam nyo daw kung saan kayo tatakbo. Saan kayo tatakbo sa gitna ng kalsada. Dahil tinayuan nyo ni Joel Chua. Walang yan. Mga kababayan, wala ko tayong problema kung magpatayo ng sandamukal na barangay hall itong si Joel Chua. Yung mga request sa kanya ng mga kung sino-sino mga barangay Ang problema dito, yung daanan ng tao, huwag niyong pakialaman. Kung gusto niyo, patayo niyo yan sa himpapawid, wala tayong problema dyan. Dahil wala kayong maaabala dyan. Mantakin niyo, eto na lang. Halimbawa, meron kayong anak na nag-aaral doon sa eskwelahan na yon. Every time na pumapasok sa eskwela, napapaisip ka, anak ng tokwa bago siya makapasok sa gate, lalabas muna siya sa bangketa. Kailangan niya pang ikutan yung bullshit na barangay hall na yan. Bago siya makapasok doon sa mismong gate ng eskwelahan. What if doon sa paglabas niya sa bangketa, bigla siyang mahagip ng jeep o tricycle o kung ano pa man. Disgrasya na naman. Public school lang yan. Karamihan ng mga nag-aaral dyan, talagang mga nag-iikauso sa buhay. Saktuan lang ba? Di ba? Kaya pagka nagkasakit, talagang napakalaking problema. Yung ginawa nyo yan, pagka nagdulot pa ng pasalamat nga kayo, wala pang nasasaktan eh. Pasalamat na lang kayo kay Yorme. Ngayon pa lang, pinademolish niya na yung visit na barangay hall na yan. Ito, pakinggan natin itong sila mamang nagdi-demolish game. Yung banat nila kay BP Sara. Kung banatan nila di ba? Yung mga squad ko, banatan nila. Overprice. Bakit kayo? Hindi ka may sarili mo. 19 million yun. Ayun, duro. Itatapang niyo sa Quadcom di ba? Pati si Sara. Oo. Kala nyo, wala kang bike putik. O ngayon, tignan mo. Yung ginawa nyo, tama ba yun? Walang building permit, walang DPWH. Di ba? Dinayo nyo sa kalsada. Dalawang metro, tinayo nyo, 4 story.
Sino ba namang nasa tamang katinuan na gagawa niyang ginawa na yan, ng mga grupo nitong si Joel Chua dyan sa Luzon ng Maynila? Sino ang nasa matinong katinuan? Apat na metro tatayuan nyo for story para merong kumitang kontraktor, para merong kumitang supplier, para ma-disperse ang pondo? Langyang yan. Isa lamang yan sa napakaraming halimbawa na dito sa administrasyon na to, kahit bawal para mailabas lamang ang pondo, gagawin at gagawin nila. Kahit na maraming maperwisyong tao, wala ho silang pakialam dyan. 19 million is 19 million, ika nga. Ang titigas na mukha nyo, uy. Hindi ko malaman, ano yung... Hindi, maging tayo hindi ho natin malaman. Lagay ko lang dito ang pagmumukha nitong walang yan si Joel Chihuahua. Para magsilbing paalala ang kanyang proyekto na nagkakahalaga. Paano nila kay BP Sara? Kung banata nila di ba? Yung mga squad ko, banata nila. Overprice. Bakit kayo? Hindi kami sarili mo. 19 million yun. Yan, 19 million yan. Alternate ko yan eh. Pagka pinakita ko dyan si Joel Chua, isasabay natin yung 19 million na barangay hall na pinatayo nila. Di ba? Yan o, mga kautak ni Lacson to eh. Yung mga ganitong klaseng mentalidad, utak Lacson to eh. Tingnan nyo naman. Joel Chua, 19 million na barangay hall na itinayo sa 4 na metros na bangketa. Palakpakan ho natin. Ganyan o mag-isip yung mga tao nitong si Tambaluslos. Di ba? Mga walang hiya. Eto, kay Atty. Trixie Cruz Angeles na ho tayo kaugnay dito sa mga missing sabongero. Habang nandito sa Gedli, itong si Joel Chua. Hindi namin kayo nabibigyan ng extra na na attention. So within the next few days, we will be doing that. So kung di pa po kayo member dito sa ating YouTube or nakakapag-subscribe sa aming Facebook or sa aming TikTok, this would be a good time to do so. Okay? So, bago muli, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Hindi lang po, ha? Ano ba itong kaso ng mga missing sabongeros? Noong April 2021 hanggang January 2022, sumula sa iba't ibang mga locations, 34 ang mga tinatawag nating cockfighting enthusiasts o mga sabongero ang nag-disappear. 19 sa kanila galing sa Laguna, ang iba galing sa Batangas, Bulacan, Manila at Rizal. Ang tawag ng media sa kanila, missing sabongeros. April 28, 2021, ang unang disappearance involving si Michael Bautista, nakitang ini-escort in handcuffs sa Santa Cruz, Laguna. August 30, Ricardo Lasco, isang 48-year-old chicken breeder and master agent ng online cockfighting o isabong ay inabduct sa kanyang, ay kinuha sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Ang mga kumuha sa kanya ay nagpakilala na mga NBI agents at nagpresenta di umano ng isang arrest warrant. Alam mo natin pinasadaan yung kay Joel Chua kasi hindi uwi na pag-uusapan sa social media ng mga mga malulupit na content creator o political vlogger. Tayo, dahil pipitsugin lang naman tayo dito sa PH Update, tayo natitira. Diba? Hindi na pag-uusapan eh. Bira kayo ng bira kay BP Sara. Confidential fund kayo ng confidential fund. Diba? Yung 19 million pinatayuan nyo ng barangay hall sa gilid ng bangketa. Anak ng towa. Balita ko natin yung mga estudyante daw nagpapalakpakan. Dahil sa wakas, mahahanginan na sila. Last nakita siya na may daladalang kahon ng kanyang mga valuables at sabi ng kanyang kapatid at least 2 na police officers ay na-implicate, although dininay nila ang kanilang involvement. January 5, 2022, magkapatid na Jeffrey and Nomer Depano ay nag-disappear matapos ang isang cockfighting event o sabong sa Lipa, Batangas. Nahanap ang kanilang sasakyan 2 days later. Susunod na araw, 3 pong mga sabongero, si Edgar Malaca, Alexander Quijano, Atong Sakdalan,
ay nawala din sa isang isabong event sa Lipa. January 13, 2022, 4 na sabongero ang nag-disappear sa Manila Arena. 6 patapos nun ay 6 naman po ang sumunod galing din sa location na yon. Ito ang may napakita na CCTV footage na nagpapakitang may ilang mga vehicles, isang convoy including one linked to a missing player ang nag-drive away ay umalis doon sa lugar na yon, naka-convoy. Isang unidentified na tao ay later nakita sa CCTV na nagwi-withdraw ng 29,000 pesos gamit ang ATM ng isa din sa nawalang sabongero. Noong 2022 hanggang 2023, nag-umpisa ang mga investigasyon na ito. January 18, 2022, nag-umpisa. On February 4, 2022 naman, isang luxury car na associated doon sa mga sabongero ay nahanap na abandonado sa Malate, Manila, pero walang ebidensya ng kidnapping. Ang initial hypothesis ng Philippine National Police ay may mga persons of interest na di umano'y involved sa match fixing and double crossing na tinatawag na kasalanan daw ng mga nag-disappear. Noong February 17, 2022, iniutos ni Secretary of Justice Maynard Guevara ay inutusan niya ang NBI na mag-imbestiga nito. Ang chair naman ng Philippine Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Bato de la Rosa, ay nagsabi sa PAGCOR na suspindihin muna o nag-suggest sa PAGCOR na suspindihin muna ang isabong operations. At sinabi niya ito noong February 28, 2022. Marami ang nag-circulate ng mga Facebook posts tungkol dito at di umano'y nagpapakita ng mga sinasabing katawan ng missing sabongeros, ngunit hanggang ngayon wala pang konfirmado dun sa mga Facebook posts na yun, base sa mga Facebook posts na yun. March 16 of the same year, na-identify ang 8 individual na involved sa mga disappearances. 5 days later, si businessman Atong Ang naman March 16, 2025. 5 days later, si Atong Ang naman ang inimplicate ng mga witnesses, although dininay niya ang mga alegasyon na ito. Yan o yung pagkakasunod-sunod. Ito magaling kay Atty. Trix no? Ilalatang di sa kagad bibira. Ano muna yung mga facts dito sa usapin na to? Ito, iisa-isahin natin. Ganyan nangyari dyan. Tama nga naman para mas maintindihan natin. Palakpakan natin tong si Atty. Trixie Cruz Angles aka Luminous. So, mag-subscribe ho kayo. Ito ho yung ano niya. Luminous. Kalimutan ko yung yung pangalan ng channel ni Atty. My apologies. March 16, 2022, tama nga pala. By October 8, 2022, authorities traced cell phone locations of 2 missing individuals. At ngunit hindi isinapubliko itong mga ito. Noong December 19, 2022, ang DOJ ay nakapag-indict o dinala sa preliminary investigation 3 police officers na konektado di umano sa robbery at kidnapping ni Ricardo Lasco, yung unang nag-disappear. By February 2023, nag-release ng mga pictures ang mga police ng 6 na Manila Arena security guards na di umano'y involved at sabi ni DOJ Secretary Remulla, nag-offer siya ng 6 million pesos na reward para sa impormasyon. June 2025, nung lumitaw si alias Totoy, isang suspect na lumapit sa mga autoridad at nagsabi na willing siya tumestigo dahil siya daw ay pinagbabantaan. Ayon kay Totoy, ang mga nawawalang sabongero ay patay na at, yun nga, nilaglag sa Taal Lake. Sabi niya, yung totoong numero ng mga nawawala, mas mataas daw, umaabot sa halos 100 na nawawalang mga sabongero.
Sabi niya, pag nahuhuli daw ang mga biktima na nandadaya, nira-round up, tinatali ng plastic ties, nililipat, sinasakay sa van, tapos sinasakal. Sabi ni DOJ Secretary Remulla, credible naman daw ang mga claims ni alias Totoy. At sinabi niya, no, makakahanap sila ng corroborative evidence para masuporta ang mga statements ni alias Totoy. Ang witness protection naman ay naareglo na at inayos na para sa witness. Ayon kay alias Totoy, may 30 na individuals na involved. 20 doon ay police officers. At sabi niya, ipapangalanan niya isa't isa. Dahil dito, nag-umpisa naman ang NAPOLCOM investigation dito. Noong July, in-announce ni Secretary Remulla na may mga high-profile na suspects at pinangalanan niya si Gretchen Barreto at si Atong Ang. Ayon kasi kay alias Totoy, si Gretchen Barreto daw ay isang natatanging miyembro ng grupo at parating nandun siya during meetings. So na-announce sila bilang mga suspect. Dininay naman nila. Noong July 4, kinumpirma ni Secretary Remulla may 15 na police officers involved. Nitong July rin ay nag-umpisa ang operations ng Coast Guard para mag-recover ng mga labi ng mga di umano'y nilaglag sa Taal Lake. Bukod pa dito, nagkaroon ngayon ng balita at ito na po ang update natin. Nagkaroon po ng balita tungkol sa involvement, dinidikit. At nanggagaling ito sa mga statements ng ilang kongresista or at least isang kongresista at kay Secretary Remulla himself. Ang sabi niya ay konektado daw ang mga nawawalang sabungero at yung drug war. Kaya nag-announce ang ilang kongresista na i-reconvene, particularly si Congressman Benny Abante na i-reconvene ang Quadcom para matuloy ang investigasyon sa drug war at pagtutuunan naman ng pansin. Sana gusto kong magtanong itong si Congressman Joel Chua tapos biglang mapag-usapan itong 19 million na na to. Itong 19 million na to hindi galing kung saan to. Hindi to galing sa bulsa nitong si Joel Chua. Yang 19 million na yan na isinalpak diyan, binlandra diyan sa diyan sa bangketa, pera ho yan na sambayan ng Pilipino na napunta lamang sa sa basura. 'Di ba? Sa graba, sa debris, di ba? Missing sabuneros. Ang latest update, sabi ngayon, kinlaro naman ngayon ni Secretary Remulla, hindi daw niya sinasabi na konektado o drug war victims ang mga labi na na-recover sa Taal Lake. Instead, sinasabi niya, konektado ang dalawang insidente dahil pareho yung mga tao na involved, meaning yung mga tao na nag-disappear o pumaslang sa mga drug war victims ay sila din po ang gumawa ng karumal-dumal na krimen di umano sa mga nawawalang sabungero. Tila nagre-react si Secretary Remulla. Hi, Miss Rosatan. So bakit natataon na naman ang pag-usapan nitong kaso ng mga nawawalang sabungero? Ito ay dahil nakikita natin tila magiging bahagi ng gawain ng Secretary of Justice o ng DOJ na makapag-manufacture ng additional na ebidensya para doon sa ICC case. Dahil marami ang usap-usapan tungkol nga dun sa mga taong ginamit di umano sa parehong krimen.
kung sakasakali ay baka gamitin yung mga pinupuntirya na mga suspects dun sa missing sa Bongeros case para magpadala, makapaggawa or makapagpresenta ng ebidensya na karagdagang ebidensya sa kaso sa ICC. Inamin kailanman, kamakailan ni Secretary of Justice Boying Remulla na wala daw ebidensya ang Philippine side tungkol sa war on drugs kung kaya't pinapaubayan nila ang kaso sa ICC. Tignan na po natin ang inyong mga katanungan. Hi po kay Angel BC. Sabi ni Ma'am BM, nilubog ni alias Dondon o ni Totoy si Boying, nilaglag. At sinabing hindi daw konektado sa drug war ang mga missing sa Bongeros. Ngunit pinipilit nga o sinasabi, kinaklaro ni Secretary of Justice Boying Remulla na kaya daw sila konektado ay dahil ginamit, parehong mga pulis daw na ginamit doon sa krimen involving yung mga missing sa Bongeros ay sila din po ang involved sa war on drugs. Sabi may interview po ba kayo with SMNI tonight? Hindi po, nanggaling ako sa labas. May lakad ako kanina. Sabi ni Ma'am Maria, sa dami ng problema sa Pinas, tapos nakatuon ang manggagawa sa mga Duterte, alam na ng ordinaryong Pilipino sa galaw ninyo, may tamang panahon ang kabayaran ang mga masasamang gawa dahil halata na inililihis ninyo ang skandalo sa LA dahil yan ang dapat maimbitahan din ninyo dahil kahihiyan ng Pilipinas. Alam na ng ordinaryo sa galaw ninyo. Si Ma'am Hugo, hindi ko yata ala. Ako ba yung kausap ninyo o si Sec Boying? Sabi ni Marcos, malamang pulis yung sa drug war, so dapat ba doktor naman sa Bongeros? Anong masasabi mo tungkol sa sinasabi mo ni Attorney Ridon? Another pasikat tungkol sa Dolomite Beach. Hindi ko po alam. Ano bang sinabi niya? Tingnan natin. Ang sinasabi nga niya yung pampalala ng baha. Na-discuss po namin yan kahapon doon sa aming interview with SMNI. Sabi ni Treb, let's say sabihin na natin parehong police yung involved, pero hindi po ba magkaibang kaso yun? Bakit kailangan i-link? Actually, yung tingin ko, meron talagang attempt na i-link ito sa war on drugs para may karagdagang impormasyon or ebidensya o makagamit sila ng mga witnesses na ipoprovide nila sa ICC. Tingin ko lang is that it's not really looking good yung kaso sa ICC. Kaya medyo naghahanap sila ng karagdagan na maipipresenta. Sabi ni RC, parang nakakapagtaka. Ang dami naman pera ni Sir Atong. Bakit kailangan niya pag gumamit ng pulis? Pwede naman siya mag-hire ng mga gangster kung totoo man. Pwede rin. Correct. Hi, sabi ni June, can you discuss the issue about the investment made? Ma'am, opo, pero hindi siguro ngayon kasi ito nga yung topic natin ngayong araw na ito. Matagal na po namin actually nakita yung kaso na yan sa pa lang na nasa Karambola pa kami about 2 years ago. Kasi nga si Presidente, yung PGM ng GSIS, medyo marami na po siyang mga questionable investments na ginagamit ang mga pondo ng GSIS. Sabi ni Ma'am Christine, there's already a headline where Conti says Bongeros can also be added to the ICC case. Trying so hard
Totoo. Kaya nga nakikita natin na siguro isa ito dun sa gagamitin nilang posibleng storya na gagamitin nila doon sa mga ICC case. Sabi ni Renan, paano nalaman ni Boying ng mga pulis na suspect sa issue ng sabungero din ang mga suspect daw sa war on drugs? Sinabi niya na walang ebidensya kaya binigay sa ICC issues. Oo, isa pa yon. Pangalawa, hindi pa nga po nasa subject to testing yung mga labi. Di umano. Di pa natin sure kung tao yon, ha? Correct. Hindi pa nasa subject to testing ang mga labi. Di umano na nahanap. Di umano sa Taal Lake. Medyo may mga pronouncements na ito yung mga missing sa Bungeros or whatever. Medyo advanced masyado po si Sec Boying sa mga announcements niya dito. Ito, sabi ni Francisco Navarro, nakakapagtaka bakit pagtiparte ang nakukuhang buto, ano yun, hinati-hati. In fact, walang nakikita doon sa mga media presentations na mayroong mga bungo. Ngunit, doon sa diskusyon, tila sinasabi ni Sec Boying ay mayroon kasi may dental records daw na maaaring tignan. Ayun. Itong July 10, yung first technical dives dun sa fish farm, dun sa Taal Lake. Tapos during the operations, may na-recover unang-una sako na sinasabi may mga buto. Tapos may na-recover daw, 4 daw na sako. Ang na-recover, 2 daw po may mga buto, 2 daw po may buhangin. Ayon kay Secretary Boying, yun daw po ang ginamit para hindi lumutang yung mga labi. Tignan natin, di pa nga yata napapatunayan na tao. Sabi ni Marcos, hirap na hirap gipitin si PRD. Try harder. I admit, ayoko din sa drug war, pero yung lahat na lang ibibintang sa kanya, sobra. Nagiging walang utang na loob na kayo. He has suffered enough. Sabi ni Nicholas naman, tila ito ay isa pang cover-up sa Coke OD. Itong Dolomite Beach at yung pasimuno ni MMDA chairman kung saan kasama siya sa entourage ni First Lady. Tapos sinundan pa ng makakaliwang congressman na si Yuto. Well, si MMDA, magsasalita talaga yon kasi nga, ang claim the reason bumabaha daw sa Manila ay dahil nababara o masyadong marami ang kailangan pa munang dumaan sa filtration or sa sewerage treatment, nagkakaroon ng nagba-back up yung tubig. Yun ang explanation ni Sir Artes, Chairman Artes ng MMDA. Sabi ni Ma'am Grace, this administration will never get it into their senses to do something like lagi na lang palpak. Intelligence, judgment, investment, taxes, investigation, wala na silang nagawang tama, kadiri. Hindi na rin, kung kaya't, kailangan din, natin to, ipakita ito. Yan. Ilang po, yan. So bukas, alas 4 ng hapon, kami sa July 19 bukas, NCR Peace Rally sa Deropa